ang breeding ay parang racing. Yung mga supplements namin, ginagamit din sa breeding. Like, yung Ballplex, look for the common traits. Kung nakakahawa kayo ng mga winner, alamin nyo yung mga ano yung pareho sa kanila. Advantage natin, alam natin kung ano yung nangyayari. So kung hindi mo alam kung nangyayari, malamang gagamutin mo yun eh. Magiging mali yung diagnosis, magiging mali yung pagbibigay ng gamot. So kailangan alam natin kung ano nangyayari. Breeding, kailangan high protein. Breeder mix, and then dagdagan nyo pa ng high fats na seeds like mga Iris, mga kalapatid. So, anong, di ba sir, ngayon darating na North Derby Race na 2025, yung sing-sing natin. Anong araw ang patama niyo sir ng breeding ng North sa 2025? eh dati, kung mag-breed ako ng North, February. Late po ata. Late. Kasi yung mga ibong ka naman, fast maturing. Tapos, ang problema ko noon, kapag nag-breed kasi ko, wala akong lalagyan. Kung hindi yung flyer slope ko, kumakarera yung south. Okay, tama so, meron naman. akong conflict noon. Ngayon, meron na akong pwede paglagyan ng mga inakay. Kahit hindi mo na kasi sila lumipad, okay lang. Nakabisado ko na yung paraan namin para kahit na mature na yung ibon, hindi mo mawala. Ngayon po pala, nagtuturo kayo ng inakay na ano na yung mata sir, malinaw na. Nasa rooftop naman yung mga flyer eh. Yung loop nyo po pala, walang hati, isa lang. Hindi, meron akong 4 na compartments sa taas. Pero yung room number 1 ko, naging breeding station na ng VIPs. Doon ko binibreed sila Ganos Pesquitel, yung Alcandari, yung anak ng Ganos Pesquitel, si Pesquitel, si Pink Nose, sa labas ko yan binibreed, yung nakabilad. Mas gusto niyo yun sir. Kasi yun na talaga yung bahay niya. Sabi, komportable yun. Tapos sir, pag breeding, ilang clutch po ginagawa niyo sa breeder niyo? Normally, 2 lang. Kasi sa dami ng breeder ko, kapag inulit-ulit ko pa yung isang pair, hindi ko magagamit yun. Actually, marami akong hindi nagagamit pa dahil na madami sila eh. Oo nga sir. Pero ito na yung mga itinira ko, alam kong may future dito sa loob. Ano to? Yung Apari Champion. Yan po itim. Bungkot ng ibon, mga kalapatid. So, Ang tatay niyan, kapatid din ni MacArthur. Bali, apo ni Pink Nose yan. si MacArthur niyo po ba nandito pa? Wala na. Si MacArthur ay binili ng isang kaibigan ng okay din na halaga. Hindi, syempre sir, gano'n ang malakas ang loob kapag nasa atin yung breeder yan, no? Andito naman yung parents. Tapos ang dami niyang kapatid na nandito. Actually, ngayon lang ako nag-breed ng isang kapatid. Yun. Pero ikaw sir pala, pag breeding, may mix po ba kayo ng patuka? Breeding, kailangan high protein. Breeder mix. And then, dagdagan niyo pa ng high fats na seeds. Like mga flaxseed, rapeseed, sap, high protein. Vetch lang yung dinadagdag ko na bilog. Kasi yung breeder mix, almost ano na yun eh. Nasa 16 to 17% na yung ano niya, yung protein. Yo. Pellet sir, anong gamit yung pellet sir? Integra. Integra po. Sa flyer, ibang usapan flyer. Pero kung kanina, kino-confirm din nila sa akin eh, kung 1 day 1 eat ako, yung ibong ko. Lahat ng stock, 1 day 1 eat. Lahat ng racers, 1 day 1 eat. Breeders lang na may inakay ang kumakain ng 3 beses ang araw. Kahit derby na kayo sir, 1 day eat lang din kayo? Maraming din nasiwala. Oo nga sir, ang hirap patamaan nun sir ah. Kunyari sir, pag first lap derby, anong patama niya ng oras ng pakain nun? Ganun pa rin. Normal. Ano ba kayo sir, sa umaga o sa hapon? Sa alas 9 lang. Kaya lang, full tank na yun sir. Ang ratio ko, kung dati kang umaga sa hapon nagpapakain, kung 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon, kunin mo yung kalahati ng hapon, lagay mo sa umaga. Okay. So, nakatipid ka ng 25% sa pagpapakain. Maraming salamat po sir. Pagdating naman sir, mang breeding sir, ano yung mga hindi nawawala sa inyo na binibigay nyo sa mga breeder nyo? Electrolytes. Nagbibigay po kayo.
Ang breeding ay parang racing. So, yung mga supplements namin, ginagamit din sa breeding. Like, yung Ballplex, akala natin, pang karera lang. Subukan nyo, tip lang po, pwedeng subukan o hindi. Subukan nyo yung Ballplex, ibigay nyo sa kak bago kayo mag-pair. Tapos tignan nyo kung gaano kagigil yung pamamarako niya. Yun. Tapos sir, ano ba ang mga ibang gamit nyo? Oh, yung decal na ginagamit natin sa breeding para sa magandang itlog dahil supplementado siya ng calcium tsaka D3, phosphorus. Ginagamit din sa karera yun. Yun yung parang Belga Blanc na electrolyte. Ayun. Yun yung ginagamit namin. So, dahil almost parehas din sila ng component. Mataas din yung calcium and D3. Meron lang konting difference. Pero ito malamang naranasan na natin lahat. Nakita na kayo ng ibon na pagdating, gumagano na, almost na pilay. Oo nga sir, nakakakita na andan sir. Oo, calcium depleted po yung mga ganon. Tulad nung mga makikita nyo rin sa breeding, na yung mga hen hindi makatayo. Oo nga, nalulumpo. Calcium depleted din po siya dahil gumagawa siya ng eggshell nang wala siyang ibang source ng calcium. Kasi kung iisipin niyo yung grits, konti lang po nakukuha niya dyan dahil yan is solid. So mahirap makuha yung kabuuan ng calcium nun. So kailangan natin mag-supplement ng calcium talaga. Actually, si Pink Nose, naranasan ko na yan kay Pink Nose. Nakita ko siya, hindi makatayo. 2 araw lang na decal yan, diretso sa bibig. Normal na siya. Ayun. So, ang advantage natin, alam natin kung ano yung nangyayari. So, kung hindi mo alam kung nangyayari, malamang gagamutin mo yun eh. Opo. So, magiging mali yung diagnosis, magiging mali yung pagbibigay ng gamot. So, kailangan alam natin kung ano nangyayari. So, isa sa mga nangyayari sa kalapati natin yan na hindi natin masyado nabibigyan ng pansin, calcium depletion. So, di-deplete sila o nauubos yung body calcium nila. Kailangan po kasi yon ng muscle contraction. Mga mineral sila, ano mga ini-stock nyo pag breeding? Lahat. Meron akong Taiwan soil, may redstone, stone grits, pink mineral. Meron pa ako yung special grits, yung may mga small seeds sa... Ini-stockan nyo na lang sir? Hindi, araw-araw, palit nun. Araw-araw, pero nauubos naman. Kasi kailangan nila sir no? Napaka-importante. Sa karera, sa breeding, sa buong taon, yung lahat ng minerals na yun. So, huwag natin pagdamutan. Sa breeding lalo, hindi ako nagtitipid. Ang stock namin ng patoka, laging advance. Nandyan, hindi ako pwede maubusan. Pagdating naman sir sa mga youngster, yung mga kapipisa lang na mga inakay natin, may binibigay ba kayong supplement sa kanila? Wala. Yung first 1 week ng ibon, pigeon milk lang ng magulang yun. Okay. Yung binibigay nila doon. Pero doon nagsisimula yung yung pellet. Yung part na yun. Kasi bago mapisa yung itlog, 1 day 1 eat pa rin yung parents doon eh. Pero pag napisa na, ayun na, 3 times a day na kumakain. Yun, maraming salamat po Sir Victor. Sir Victor, ano naman mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na pipili nung gagawin nilang breeder? Kunin nyo o pumunta kayo sa reliable fancier, kilala nyo yung fancier, yung may pinangangalagaan na. Tapos yung mga winning family, hanapin nyo. Regardless yung pangalan, ano ang origin, kahit anong bloodline. Kasi mawawala ng purpose yung breeding or mawawalan ng purpose yung pangalan actually kung hindi naman nagpo-produce ng winner. Oo nga po. So mas gugustuhin ko pa rin yung hindi masyadong sikat yung pangalan pero lagi namang winner. So hanapin niyo yung winning family. Doon sa winning family, ibig sabihin nun, hindi lang siya, mga kapatid niya, mga pinsan niya, tiyuhin niya, parents niya, lolo't lola niya, puro winner. Yun ang pinakamagandang sukatan. Kasi more likely, dala niya rin yung winning team. Yun. So, kung marami sa pamilya niya, di ba? Kung marami sa pamilya nila, doktor, malamang yun, magdo-doktor din yun.
Kakasalin-salin na, sir. Oo, marami sa pamilya niya, nasa bakery. Malamang sa bakery din niya magtatrabaho in the future. Diba? Nagigets mo? Opo. Meron mga exemption na na lumalabas outside dun sa norm. Yun yung mga sinasabi ko. Lahat ng ibon, lahat ng kulay ng ibon, may nanalo na. Lahat ng size ng ibon, may nanalo na. May maliit, may malaki. Sa mga kulay, may puti, may blue bar, di ba? Pero may mga exemption. Meron ding pangit, nananalo na. So, kung meron kayong preference, sa akin lang, look for the common traits. Kung nakakahawa kayo ng mga winner, alamin nyo yung mga ano yung pareho sa kanila. Ay, parang pareho sila ng sipit ng winner ni gano'n, winner ni ganito. Mas lumalapit kayo doon sa ganun pala yung sipit ng winner. Ganito pala yung kit, yung pakpak na ganito.